Meron pong isang malaking Ripple whale o malaking XRP holder ang naglipat ng napakalaking halaga na aabot po sa 200 million XRP o tinatayang $355 million papunta kay Binance. Ang tanong ng karamihan ngayon, babagsak ba lalo ang presyo ng XRP? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong detalye ng whale movement na ito, ang epekto nito sa presyo ng XRP, mga technical analysis ng ilang kilalang analyst at syempre ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, bakit nga ba malaking usapin ang pag-transfer ng 200 million na XRP dito kay Binance? Ayan, ayon po sa Whale Alert, isa po itong sikat na blockchain monitoring service, isang hindi pa nakikilalang Ripple whale ang nag-transfer ng kanyang 200 million na XRP papasok dito kay Binance. Sa kasalukuyang halaga ay katumbas ito ng halos 20 billion pesos. Yan, sa pera po natin yan. 20 billion pesos po yan. Ngayon is bakit po ito mahalaga? Kapag ang isang whale po kasi ay nag-transfer ng ganito kalaking halaga papasok sa isang centralized exchange tulad po ni Binance, kadalasan ay sinyalis ito na magbebenta po sila ng malaki. At kapag marami po ang nagbebenta, alam na natin ang epekto. Bumabagsak po ang presyo. Totoo nga, matapos ang transaction ay bumaba ang presyo ng XRP sa $1.61. Pero teka, baka hindi pa yan ang pinakamababa. Ngayon is ano po ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa posibleng galaw ng presyo? Yan, ilan po sa mga kilalang crypto analyst tulad po ni Ginoong Ali Charts at saka Kasi Trades ay nagbigay po sila ng kanilang opinyon tungkol dito. Sabi po ni Ali Charts, yan, sabi po ni Ali Charts ay meron po siyang nakikitang head and shoulders pattern sa chart ni XRP. Ayan, check po natin. Wala pong chart dito si Ginoong Ali Charts. Ito po ay kay Dark Defender at ito naman po yung kay Kasi Trades. Ayan, hindi po nila linagay. Ayan, kay Egra Crypto naman yan. Kaya ayan, pero sabi dito kay Ali Charts ay meron po siyang nakitang head and shoulders pattern at kung totoo po ito ay may posibilidad na bumaba ang presyo ng XRP ng hanggang $1.30 bago tayo makakita ng rebound or pagbangon nito. Ayan, dito naman po kay Kasi Trades, ayan, ay binanggit niya na nabasag na raw ang dating support sa presyong $1.90 at ito na ngayon ay nagsisilbing resistance. Pero may nakikita po siyang susunod na support level sa $1.55 na ayon sa kanya ay nasa Fibonacci retracement level na 0.618. Isa na rin po itong mahalagang level na ginagamit ng maraming traders. Ngayon ay ano ang ibig sabihin nito? Ayan, kung bababa man ang presyo, posibleng sa $1.55 ito huminto at dito po siya magpa-bounce pataas. Ngayon ay may pag-asa pa bang umangat si XRP ngayong buwan ng April? Yan, isa po sa mga pinakakapanabik na parte ng analysis ay ang posibleng pagtaas ng presyo ng XRP sa pagitan po ng $8 hanggang $13 ngayong buwan ng Abril. Opo, narinig nyo yan ng tama. Mula po sa kasalukuyang $1.60 ay maaaring umabot ito ng halos 5 times hanggang 8 times ang presyo kung magkatotoo ang forecast. Sabi po ni Credible Crypto ay bumabawan si XRP ngayon pero nasa tinatawag na demand zone ito. Kaya ang presyo po sa pagitan ng $1.61 at $1.79 kung saan maraming traders ay ayan, naghihintay po silang bumili. Kung magbabounce po dito, posible po ang malakas na reversal pataas. Yan, dagdag naman ni Egra Crypto. Ayan naman po yung kanyang ibinahaging chart dito ay may nakita raw siyang inverse head and shoulders pattern. Isa pang bullish signal.
Kung ma-confirm ito, mas lalong lumalakas ang posibilidad ng pagtaas ng presyo. Ngayon is ano naman ang koneksyon ng historical patterns sa kasalukuyang sitwasyon ngayon ni XRP. Sabi po ni Egrag, kapag tinitignan natin ang kasaysayan ni XRP, pareho raw ang nangyari noong taong 2017 at saka 2021. Bumaba po ang presyo ni XRP ng higit 70% pero pagkatapos ay nagrally ng higit 1,000%. Ang sinasabi niya ay normal lang ang ganitong mga short-term corrections sa loob ng mas malawak na bullish trend. At ang mahalaga, habang hindi pa bumababa ang 50-day moving average sa ilalim ng 200-day moving average, may pag-asa pa raw tayong makakita ng massive bull run. Kaya kung trader ka po, baka magandang tandaan ang kasabihan niya na buy the blood even if it's your own. Yan, tindi po niyan. Ibig pong sabihin niyan ay minsan kailangan po nating bumili kahit takot tayo. Kasi madalas sa mga ganitong panahon nagkakaroon ng malaking kita. Ngayon ay paano naman tayo maapektuhan bilang mga Pinoy crypto traders at investors dito ni XRP? Ayan, para sa atin na sumusubaybay at nag-i-invest sa cryptocurrency, mahalaga pong bantayan natin ang mga ganitong malalaking galaw ng mga whales. At bakit? Ayan, una ay posible pong magkaroon ito ng malawakang epekto sa market. Kapag bumagsak po ang presyo ni XRP, madalas ay sumasama ang buong altcoin market. Kaya kung meron po tayong hawak na XRP o iba pang mga altcoins, dapat handa po tayo sa volatility o matinding pagbabago sa presyo. Pangalawa, para po sa mga short-term traders, pwedeng magbigay ito ng opportunity para bumili sa mababang presyo at magbenta sa taas kung tama po ang technical analysis. Pangatlo, kung tayo naman po ay long-term investor, ang mga ganitong deep ay pagkakataon para mag-accumulate ng mas maraming XRP sa mas murang halaga. Pero syempre, risk management pa rin ang pinaka-importante. Yan, bilang panghuli, ay ang masasabi ko naman po rito ay hindi po bago ang ganitong galaw mula sa mga whales. Palagi po silang may kakayang galawin ang market at pataas man o pababa. Pero ang mas mahalaga ay paano tayo magre-react bilang mga investors. Ang dapat nating tandaan ay hindi lang basta galaw ng presyo ang dapat nating tinitingnan. Dapat natin tingnan ang buong larawan. Yan po ay ang market structures, historical cycles, technical analysis, at pati na rin ang mga balita tulad po ng approval ng XRP ETF sa NYSE Arca na maaari pong magdala ng institutional interest kay XRP. Kaya para sa akin, kahit may pangamba dahil sa pagbaba ng presyo, may mga sinyalis pa rin ng pag-asa at potensyal na pag-angat. Basta't meron po tayong sapat na kaalaman, tiwala sa ating strategy at marunong po tayong mag-manage ng ating risk, maaari po tayong makinabang kahit pa may whale na nagbebenta. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.